Hi sir, good evening. Masiglang bati ni Belle sa lalaking may bitbit na 3 bote ng beer at inilapag yun sa harap niya. Nakangiting iniskan niya ang mga items na pinamili nito. Habang ginagawa yon ay napansin niyang nakatitig sa kanya ang lalaking customer. Sir, may dumi ba ako sa mukha? Nakangiting tanong niya rito. Wala naman. Gandang-ganda lang ako sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang cashier ng convenience store na nakita ko. Ngumiti si Belle dito at hindi na pinansin ang sinabi nito. 165 po lahat, sir. Inabot nito sa kanya ang bayad at sinuklian niya yon. Thank you, sir. Nang makaalis ito sa harap niya ay napatingin siya sa isang babaeng pumasok ng entrance. Nakasuot ito ng neon green na crop top at itim na skirt na pinaresa ng boots. Nabura ang ngiti ni Belle nang makilala ito, lalo pa nang lumingon ang babae sa kanyang direksyon. Anong ginagawa ng talanding babae na to rito? Inis na bulong ni Belle. Mas lalo siyang nakaramdam ng inis nang lumapit ito sa kanya na nakangisi. Hi, may condoms pa kayo? Anong ginagawa mo rito, Jessa? Sa halip ay tanong niya rito. Sinuklay nito ang pino at mahaba nitong buhok gamit ang mga daliri. Bumibili. What else? Ano bang ginagawa ng mga tao sa convenience store? Alam mo dito ka nagtatrabaho, Jessa. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha na magpakita sa akin? My gosh, Belle. Hanggang ngayon bitter ka pa rin? It's been 6 months mula nang mag-break kayo ni Alan. Galit ka pa rin ba dahil ako na ang girlfriend niya ngayon at hindi na ikaw? Una sa lahat, wala na akong pakialam kay Alan at sayo para maging bitter pa rin ako. Pangalawa, wala nang epekto sa akin yung pangiinis mo. Taga-kabilang bayan kayo ng ex ko, di ba? Pumunta ka pa talaga rito sa Angeles para makita ako. Ang sweet mo naman. Sino nagsabi sa'yo na ikaw ang pinunta ko rito? Bibili ako ng kondo, masama ba yun? Nangasim ang mukha ni Belle at itinuro ang nasa harap nito kung nasaan ang condoms. Mabuti na lamang at 12:00 na ng hating gabi at kaunti na lamang ang pumapasok na customers. Oh, nandito pala sa harap ko ang condoms. Hindi ko nakita kaagad. Tila nang iinis pang sambit nito. You know what? Kasama ko si Alan sa kotse ko ngayon. Do you wanna see him? Pwede ba, Jessa? Kung mang-iinis ka lang, umalis ka na. Nasa trabaho ako. Sinira niyo ni Alan ang mental health ko noon. Pati ba naman ang trabaho ko guguluhin niyo rin? Oh, wait. Anong sinira ang mental health? We didn't do anything wrong. Naging girlfriend lang ako ni Alan. Naging girlfriend ka niya right after ng breakup namin. Pareho kayong real estate agent sa San Fernando, di ba? Palagi kayong magkasama kahit kami pa noon. Anong tingin niya sa akin? Tanga? Para hindi malaman na may namumuo na kayong relasyon habang kami pa? Ginawa lang na excuse ng kupal kong ex ang breakup namin para makapaglantad na kayo at hindi matawag na cheating ang ginawa niyo. Pinabayaan ko na nga kayo eh. Pero ano to? Nandito ka para inisin ako? Para sabihin ko sa'yo, hindi tatalab yan kasi wala na akong pakialam sa inyo. Kaya kung pwede lang, magbayad ka na at umalis na. Fine, aalis na ako. At aaminin kong pumunta talaga ako rito to see you personally. Galing kasi kami ng Manila at napadaan kami rito, so bumaba na rin ako to see you. Huling kita ko kasi sa'yo, ikaw pa ang girlfriend ni Alan. Ang haggard mo nga noon eh. But look at you now. Natuto ka ng mag-makeup to cover up the imperfections sa face mo. Muntik na nga kitang hindi makilala sa kapal ng makeup mo. Kumuyom ang kamao ni Belle sa walang pakundangang pang-iinsulto sa kanya ni Jessa. Anong masama sa pag-makeup? Ang problemahin mo yung sarili mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi nadadala ng makeup yung pangit mong pagkatao. Dumilim ang mukha nito sa sinabi niya. What did you just say? Umalis ka na. Baka hindi ako makapagpigil at magantihan kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. O baka naman gusto mong ipagsigawan ko na ng agaw ka dati ng boyfriend ng iba. Ano? Naubusan ka ba ng lalaki noon? Hindi makapaniwalang napasinghal to. You shut up, Belle. Bakit? Masakit bang marinig ang totoo? Nagpunta ka rito para inisin ako. Tapos mapipikon ka kapag pinatulan kita? Mariing nagdikit ang mga labi nito at tinalikuran na siya. Ngunit bago ito tuluyang makalabas ng glass door ay lumingon ito sa kanya at nagsalita. I heard na matay ang nanay mo nung 10 years old ka dahil nasagasaan siya ng kotse kakatakbo palayo sa mga pulis. Ang sabi, may ninakaw siyang bag. Pero napagbintangan lang pala. Paano naman kasi hindi mapagbibintangan? Mukha raw kasing bag nanakaw yung nanay mo. Tila may pumitik sa noon ni Belle nang marinig ang pang-iinsultong yun sa kanyang namayapang ina. Bago pa siya makahuma ay wala na sa harap niya si Jessa.
Naging mabigat ang kanyang paghinga habang nakakuyom ang mga kamao niya. Tinawag niya ang kasamahan niyang si Lala upang pagbantayin sa cashier at dali-dali siyang lumabas ng store upang sundan si Jessa. "Hoy Jessa!" Malakas na sigaw niya. Napalingon ito sa kanya. "My gosh, Belle! Ano? Sasabunutan mo ako? Go on! Let's see kung kaya mo." Dahil nandidilim ang kanyang paningin, ay mabilis niya itong sinugod at hinila ang buhok nito. "Walang iya ka? Dinamay mo pang nanay kong talandi ka?" Gigil niyang sigaw habang hila-hila ang buhok nito. "Aray! Bitiwan mo nga buhok ko! Alan, help!" Ngayon humihingi ka ng tulong. Akala mo hindi kita papatulan? Para to sa lahat ng ginawa mo sa akin. Saluhin mo na rin ang galit ko kay Alan. Total bagay naman kayo. Sa susunod, wag ka nang pupunta dito para inisin ako. Maya-maya pa ay lumabas si Alan ng kotse at kaagad siyang inawat. Tinulak siya nito at malakas siyang bumangga sa isang kotseng nakaparada. Napangiwi siya sa sakit dahil tumama ang kanyang braso sa side view mirror. Ano ba, Belle? Tama na! Malakas na sigaw sa kanya ni Alan. Hinihingal na napatitig siya sa lalaki. "Oo naman, talagang nag-effort kayo magpunta rito para pagtulungan ako. At ikaw, Alan, pagsabihan mo yung girlfriend mo na tigilan ako at wag madamay-damay ang nanay kong nananahimik. Kung hindi, baka hindi lang sa bunot ang magawa ko riyan. Naghanap ka na lang din ng ipinalit sa akin sa ganyang klaseng babae pa? Wala na bang ibang matinong babae sa paligid mo?" Kagad namang sumabad si Jessa. "Hoy, Belle, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Kaya ka pinagpalit ni Alan kasi hindi niya maatim yung mukha mo. Kaya nga panay makeup ka ngayon kasi nagtanda ka na. Hindi ba?" "Ah, talaga lang, Jessa. At least kahit wala akong makeup, maganda pa rin ako pati budhi ko. Eh yung ugali mo at mukha, kahit isang drum na makeup ang itapal, hindi nagaganda. Tandaan mo yan. At ikaw, Alan, akala mo gwapo ka? Pwes, mukha kang jabs ngayon sa paningin ko. Pweh, nakakasuka kayo. Umalis na kayo rito at huwag nang babalik pa kahit kailan. Hindi ako importante para pag-aksayahan nyo ng oras. Alis! Bruha ka, hindi pa tayo tapos." Tama na, Jessa. Tara na kasi. Awat ni Alan dito. Tumingin pa ito ng masama sa kanya bago hinila papasok sa kotse ang nagwawalang si Jessa. Nang makaalis ang mga ito ay napatingin si Belle sa kotseng nasa likod niya. Nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niyang nasira ang side view mirror na nabunggo niya kanina nang itinulak siya ni Alan. "Naku po, nasira ko yata. Paano na to?" Kinagat niya ang ibabang labi habang hindi alam ang gagawin. Maya-maya ay may narinig siyang lalaki na nagsalita sa kanyang likod. What are you doing? Nalaki ang mga mata niya at dahan-dahang napalingon sa kanyang likod. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting hoodie at masama ang tingin sa kanya. Ikaw ba ang may-ari ng kotse na to?" Humalokip-kip ito habang nakatingin sa side view mirror sa kanyang likod. Anong ginagawa mo? That's my car. Oo nga. Pasensya na kung nasira tong side view mirror Kasi kanina tinulak ako ng hayop kong ex tapos tumama yung balikat ko sa side view mirror ng kotse mo kaya nasira. Napalakas kasi. Sorry ha. Kung gusto mo, ipapaayos ko na lang. Ipapaayos? How would I know na hindi mo sinadyang sirain yan? Naimbento lang yung sinasabi mo na tinulak ka lang kaya nasira yan. Bakit ko naman sasadyaing sirain yung side mirror ng kotse mo? I don't know. Baka may galit ka sa akin. Ha? Hindi nga kita kilala, kuya. Makabintang ka. Hindi rin naman kita kilala, kaya bakit ako maniniwala sa'yo? Based on the uniform you're wearing, cashier ka ng midnight. Tukoy nito sa pangalan ng convenience store kung saan siya nagtatrabaho. Alam mo kuya, may CCTV tong convenience store namin. Ayun o. Itinuro niya ang CCTV sa taas. Kaya kung may duda ka sa akin, ipacheck natin ang footage nang malaman mo kung ano talaga nangyari. Para na rin hindi mo ako pinag-iisipan na sinadya kung sirain yung side mirror mo. Fine, I can't let this slide. Ayoko may pinapalampas na mga ganitong pangyayari. Nauna na itong naglakad papasok ng convenience store at kinausap ang 40 anyos na babaeng manager niyang si Ma'am Vernie. Nagulit pa si Belle dahil magkakilala ang dalawa. "Ikaw pala, Sir Brent. Oo naman, pwede niyong masilip ang CCTV namin. No problem po." Nakangiting wika ng kanyang manager. Pinacheck nito ang CCTV at nakita roon ng lalaki na tinawag sa pangalang Brent na itinulak nga siya ng kanyang ex na si Alan habang nakikipag-away kay Jessa. "Ayan, Sir Brent, tinulak nga si Belle kaya nasira ang side view mirror ng kotse mo." Wika ni Ma'am Vernie maya-maya. Okay, yun lang naman ang gusto kong malaman. "Sinabi ko na sa'yo, ayaw mo lang maniwala." Nakangusang pagpaparinig ni Belle. May sinasabi ka, miss?
Isabella Santos, Belle for short. Okay, Belle. Kung masama ang loob mo dahil ayoko maniwala sa'yo kanina, then I'm sorry. Naniniguro lang ako. Hindi ko kasi kayang palampasin ng mga ganun bagay. Kahit maliit pa yon. Palagi kong inaalam ang pinagmulan ng problema. Sasagot na sana si Belle, ngunit sumabad naman ang kanya manager. Hay nako, Sir Brent. Hayaan mo na yung si Belle. Ako nang bahala na manermon sa kanya. Kahit hindi niya sinadya na masira ang side mirror mo, mali pa rin na nakipag-away siya sa labas mismo nung pinagtatrabahuhan niya. Napakamot sa batok si Belle. Ma'am Vernie, sila naman po yung nauna. Gumanti lang ako kasi ininsulto na nila yung nanay ko. Alangan naman pong manahimik ako. Kung ako lang ang nilait, okay lang eh. Kaso, nanay ko na yun. Wala na siya para ipagtanggol ang sarili niya. Kahit na, nakasuot ka ng uniform, Belle. Paano kung may nakapag-video sa'yo na nakikipag-away ka? Madadamay ang pangalan ng Midnight. Alam mo, kung hindi mo na sana pinatulan, wala sanang problema. At sana, hindi ka na nakaperwisyo kay Sir Brent. Kilala mo ba siya? Siya ang boss ng asawa ko. Siya ang may-ari ng Monteverde Construction Company sa Maynila. Gulat na napatingin si Belle sa direksyon ni Brent. Iniisip na ganun pala ito ka-big time. Kilala kasi ang kumpanya nito sa bansa. Napayuko siya nang tumingin ito pabalik at nagsalita. Well, wala namang malalang nangyari, Ma'am Vernie. You don't have to punish her or tanggalin siya sa trabaho niya. Ipapasalo ko na lang dito sa staff mong si Belle ang pagpapaayos ng side view mirror ng kotse ko. Mas mabuti pa nga. O Annabelle, narinig mo sinabi ni Sir Brent, diba? Ikaw ang magpapaayos ng side view mirror ng kotse niya. Napipilitang tumango na lamang siya. Sige po, Ma'am Vernie. May alam po akong talyer na magdamag bukas. O siya, samahan mo na siya ngayon din. Po, pero hindi pa po tapos ang shift ko. Okay lang, nandyan naman si Lala para palitan ka. Pero mababawasan po yung sasahurin ko, Ma'am Vernie. Hindi ko na problema yun, Belle. Ikaw ang gumawa ng gulo na to, kaya ikaw ang mag-ayos. Naiintindihan mo. Pasalamat ka nga't yan lang ang gagawin mo dahil kung ako masusunod, tinanggal na kita dahil sa pagiging impulsive mo. Pabigla-bigla ka. Hindi ka nag-iisip ng maayos at dinamay mo pa ang trabaho mo. Napayuko si Belle at hindi na nakasagot. Kahit ano naman kasing sabihin niya, ay hindi papabor sa kanya si Ma'am Vernie. Isa pa'y alam naman niyang nagkamali din siya at nagpadalos-dalos. Kaya naman tahimik na lamang siyang sumama kay Brent sa kotse nito upang ituro dito kung saan ang talyer na sinasabi niya. Where do you live? Untang ni Brent habang binabaybay na nila ang daan. Nasa shotgun seat siya katabi nito. Bakit mo naman tinatanong? Just answer me. Ibababa na lang kita ron. Ha? Hindi ba sasamahan kitang magpaayos ng side view mirror mo? Malapit na tayo sa talyer. Para naman matapos na to. No need. Ako nang bahala na magpaayos nito. Ihahatid na lang kita sa bahay niyo. Napakunot ang noo niya. Bakit biglang nagbagong isip mo? Hindi ba gusto mong ipaako sa akin ang pagpapaayos sa sira ng kotse mo? Hindi naman ako may gusto na ipaako sa yung pagpapaayos ng side view mirror ko. It was your manager who insisted, remember? Pero hindi ka tumanggi. Kung tumanggi ako, ibang parusa ang haharapin mo. Baka tanggalin ka pa niya sa trabaho mo. O kaya, sermonan ka pa niya lalo. You're lucky dahil mabait ako. Sasabihin ko na lang sa kanya na ikaw ang nagpaayos ng sira ng kotse ko. Napatitig siya rito. Bakit? Anong bakit? Bakit hindi mo na lang ako hayaan na akuin ang gastos sa pagpapaayos ng kotse mo? I don't wanna add up to your problems, Belle. Bakit? Mukha ba akong problemadong tao? Hindi naman. Magaling lang akong tumingin sa mga tao kapag may dinadala silang problema. At isa pa, you're a transparent person. Ikaw yung tipo ng tao na nakikita ka agad kapag nasasaktan. Kanina, parang paiyak ka na pero pinigilan mo lang. Magaling ka lang mag-suppress ng emotions mo. Napaawang ang bibig ni Belle. Hindi makapaniwalang nakita yun ng lalaki. Ganun ba talaga siya ka-transparent na tao? Pati ba naman yun nakita mo? Of course. Kaya nga nagiging mabait ako sa'yo ngayon para hindi na madagdagan ng problema mo. Nadamay pa ang trabaho mo because of me. Kaya ang tanging magagawa ko na lang ay ang hindi ka pagastusin sa pagpapaayos ng side view mirror ko. Talaga? Sa bagay, mayaman ka naman. May-ari ka nga pala ng malaking construction company sa Maynila. Ano nga palang ginagawa mo dito sa Pampanga, Sir Brent? I live here. Kasama ko ang kapatid ko at ang parents ko rito. Actually, ngayon lang ulit ako nagpunta rito to visit my family. Sa Makati na kasi ako nakatira magmula nang ako nang naging CEO ng Monteverde Construction Company. Great-grandfather ko kasi ang dating may-ari nun. And he lived there in Makati. Naipasa yun sa lolo ko and then kay dad. Hanggang sa maipasa sa akin. Ayaw naman tumira na mami ko sa Manila. Mas prefer niya rito sa Pampanga dahil dito na siya lumaki.
At nandito ang mango farm niya. Yun ang pinagkakaabalahan nila ni Dad ngayon. Napatango-tango si Belle sa mahabang kwento nito. Sa loob-loob ay natutuwa siya na nag-share ito ng personal nitong kwento. Kaya pala parang ang bata mo pa para maging CEO, komento niya. Well, I'm already 38. Bata pa rin. Ikaw ba? How old are you, Belle? You look like a teenager. Grabe ka ha, porke ba hindi ako matangkad? 26 na ako, hindi lang halata. Tumawa ito. It's more of a compliment, Belle. You look younger than your age. Pero napansin ko, hindi mo kaya makipag-eye contact. Pinamulahan siya ng pisngi at napaiwas ng tingin nang lumingon ito sa kanya. There, see? Umiiwas ka palagi ng tingin. Hindi lang sa akin, pati sa manager mo kanina. Ginagawa mo yan palagi sa kahit sinong kaharap mo. Lahat na lang napapansin mo, sir. Observant lang ako. But I'm curious, bakit parang tinatago mo palagi ang mukha mo? I mean, you're beautiful. There's no need to hide your face. Natawa siya nang mapakla sa sinabi nito. Kahit pa kumalabog ang kanyang dibdib sa biglaan nitong pagpuri sa kanya. Ako? Maganda? Why? Anong mali sa sinabi ko? It's not even a mockery. Alam kong hindi mockery yung sinabi mo, pero hindi lang ako naniniwala. Pinupuri ko lang ang sarili ko kapag may nangaapi sa akin dahil sa makeup ko. Gaya ng girlfriend ng ex ko. Bakit naman? I mean, bakit hindi ka naniniwala na maganda ka? Nasasabi mo lang yan kasi naka-makeup ako. Pero kapag wala akong makeup, kitang-kita ang imperfections ng mukha ko. Ilang minuto akong tumatagal palagi sa harap ng salamin para mag-makeup, para takpan ang pores ko, para lagyan ng noseline ang hindi katangusan na ilong ko, para matakpan ng concealer ang mga dapat takpan. Ang hirap kaya nun. Kung mayaman lang ako, inuna ko na sana ang pagpapatangos ng ilong at pampaliit ng pores ko para hindi ako nilalait ng bruhang girlfriend ng ex ko. You mean that woman na nakaaway mo kanina? Oo, papansin yun eh. Gustong-gusto na ipamukha sa akin na maganda siya kaya siya ang pinili ni Alan. As if naman ipaglalaban ko ang hype na ex ko na yun. Niloko na nga ako tapos hahabulin at paghihinayangan ko pa. Hindi na, oy. At ano ngayon kung natuto ako mag-makeup at pagandahin ang sarili ko pagkatapos nila akong lokohin? Masama ba yun? Gusto ko lang naman maging maganda kahit minsan lang. Para hindi ko maramdaman na kapalit-palit ako dahil lang sa hindi artistahin ng mukha ko. Don't look for their validation, Belle. Huwag kang magpaganda para sa kanila. Do it for yourself, para maging mas confident ka. Sinusubukan ko naman na wag pansinin. Kaya lang kanina nga, dinamay ni Jessa yung nanay ko. Bakit? What happened to your mom? Napatingin si Belle sa binata. Tinatansya kung dapat ba niyang sabihin dito ang tungkol sa nanay niya. Mabuti na lamang at nasa daan ang tingin nito. Dapat ko bang sabihin sa'yo? Ngayon lang tayo nagkakilala. If you're not comfortable sharing it with me, then it's okay. I just want you to open up para naman mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Napabuntong hininga siya. Hindi naman siguro masama na ikwento niya rito ang tungkol sa nakaraan niya. Ito rin naman ang huling pagkakataon na magkakausap sila. Yung nanay ko, hindi siya maganda. Iniwan siya ni Papa nung pinagbubuntis pa lang niya ako. Ipinagpalit siya sa mas maganda. Kaya mag-isa niya kaming binuhay ng Kuya Brandon ko. Tagaluto siya dati sa karinderya. Kaya madalas pawis na pawis siya kapag uuwi siya galing trabaho. Tapos isang gabi nang pauwi siya, may nangyaring hablutan ng bag malapit sa kanya. Nabangga siya ng magnanakaw. Nahulog yung bag sa harap niya kaya pinulot niya. Tapos sobrang bilis ng pangyayari. Napagkamalan siyang magnanakaw kahit paulit-ulit niyang itinanggi. Walang gustong maniwala sa kanya kasi mukha raw siyang hindi gagawa ng matino. Mukha raw siyang magnanakaw. Habang yung totoong magnanakaw, nakalayo na. And then, anong nangyari? Suminghot si Belle at nagpatuloy sa pagkukwento. Natakot si Mama kasi walang may gustong maniwala sa kanya. Kinukuyog na siya ng mga tao. Nang makita niya yung mga pulis, tumakbo siya. Sa kakatakbo niya, hindi niya nakita na may paparating na truck. Nasagasaan siya. Dead on the spot. Nakulong yung driver ng truck. Sila rin ang gumastos sa pagpapalibing sa nanay ko. 10 taon pa lang ako noon pero natatandaan ko pa rin kung gaano kasakit yung nangyari. Tumatak sa batang isip ko na kapag hindi ka kagandahan at kapag hindi ka disenteng tingnan, mahirap kang paniwalaan. Magiging malupit sa iyong mundo. Tingnan mo yung nangyari sa nanay ko. Dahil lang sa ganun ng itsura niya, naging basihan na yun para husgahan siya. Hindi lang siya namatay, tinapak-tapakan din ang pagkatao niya. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya ay nagsalita si Brent. It must be painful for you to remember. Bata ka pa na mangyari yun.
Oo nga. Kaya nga, kahit na magdalaga ako, sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Palagi ako nakayoko, hindi makatingin sa mga mata ng ibang tao. Pakiramdam ko lalaitin nila ako. Tapos niloko pa ako ng ex ko. Akala ko nga naka-jackpot na ako kasi pinatulan ako ng gwapong lalaki. Ahente siya ng condo units. Magkatrabaho kami nun pero natanggal ako kasi hindi ako makakota. Walang may gustong makipag-usap sa akin kasi hindi ako physically attractive. Kaya napunta na lang ako sa pagiging cashier. Kaya lang, nalaman ko na niloko ako ng ex ko. Ayun, magmula nun, panay makeup na ako. Pinipilit ko talagang maging maganda para naman kahit papano maging confident ako. Kaya lang, hindi pa rin pala sapat yun. Ilang segundong hindi umimik si Brent. Akala tuloy ni Belle ay naboard ito sa kakapakinig ng drama niya. Ngunit maya-maya lang ay nagsalita ito. You're beautiful, Belle. Ang haba ng mga sinabi ko tapos yan ang sasabihin mo. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Kahit hindi mo sabihin, alam ko kung anong iniisip mo sa sarili mo. Kaya sinasabi ko sa'yo, maganda ka. Stop thinking about what others think of you. Wala silang ambag sa buhay mo. At yung nangyari sa nanay mo, alam kong malungkot at masakit yun para sa'yo. Pero hindi ka dapat magpadala sa nakaraan. Hindi lahat ng tao ang mapanghusga. Pero marami sila. At hindi ako katulad nila. Natahimik si Belle. Nakaramdam siya ng init na humaplos sa kanyang puso. Sa mga sandaling yun ay napatitig na lamang siya kay Brent. Mabuti na lang at nasa daan pa rin ang tingin nito at malaya niya itong natitigan. Grabe, akala ko masungit ang lalaking to. Green flag pala. Ang gwapo rin, ang tangos ng ilong, makakapal ang mga kilay, tapos yung lips niya parang sa babae, tapos yung panga niya lalaking lalaki. Hindi rin nagpatalo ang mga mata niya. Bilugan at nakakatunaw kapag tinititigan ako. Ay, totoo bang tao to? Anya sa kanyang isip. Oh, bakit natahimik ka? Untag sa kanya ni Brent maya-maya. Napalingon ito sa kanya at mabilis siyang umiwas ng tingin at pumeke ng ubo. Wala lang. May naisip lang ako. Basta isipin mo lahat ng sinabi ko sa'yo. Just be yourself. Wear makeup as long as you want. Basta para sa sarili mo. Huwag mong isipin ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo, okay? Napangiti si Belle. Oo na, Master. Hindi ka lang pala observant. Preacher ka rin. Pero salamat ha. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala, nakinig ka sa mga drama ko sa buhay. At pasensya na rin pala ulit sa nagawa ko sa side view mirror mo. Ayaw mo ba talaga na akuin ko ang pagpapaayos ng sira? No, it's okay. Let me handle it. Sure ka? Nakakahiya naman sa'yo. Kasalanan ko naman talaga. Aaminin ko, naiinis ako nang makitang nasira mo ang side view mirror ko. Pero nung makita ko sa CCTV ang nangyari, it wasn't your fault. Tinula ka lang. Besides, hindi ko tinignan ng CCTV para tingnan kung nagsasabi ka ng totoo. Gusto ko lang makita kung ano ang punot dulo ng lahat ng nangyari. It's okay, minor lang naman ang nasira. Pero ibaba mo na lang ako sa gilid. Kakahiya naman kasi kung magpahatid pa. Wala kang masasakay ng ganitong oras, Belle. Ibababa na kita sa inyo mismo. Kaya lang medyo malayo pa yun dito. Siguro 10 minutes pa. It's okay, no worries. Bakit ka ba ganyan, Sir Brent? What do you mean? Bakit nang bait mo? Akala ko kanina masungit ka. Hindi ako mabait. Nakikita ko lang kasi yung kapatid ko sa'yo. May kapatid ka? Anong pangalan? Brianna. She's 17 years old. Malapit na siyang magtibo. Talaga? Wow, may kapatid ka palang babae. Pero bakit mo nasabing nakikita mo siya sa akin? Dahil pareho kayong mababa ang tingin sa sarili. Natahimik si Belle sa narinig. Maya-maya ay biglang tinigil ni Brent ang kotse sa gilid. Bakit tayo tumigil? Tanong ni Belle sa binata. That's my sister. Turo nito sa dalagang tumatakbo patawid sa kabilang kalsada. Kagad bumaba si Brent ng kotse at walang nagawa si Belle kung hindi ang sumunod dito. Brianna! Tawag ni Brent sa kapatid nito. Napatigil naman ang dalagita sa pagtakbo at napalingon sa kanilang direksyon. Tila galing ito sa pag-iyak base sa namumugto nitong mga mata. Ngunit kakaiba ang tindig nito na tila babagsak na anumang oras. Kuya Brent? Kaagad itong nilapitan ni Brent. Jeez, what the hell are you doing here, Brianna? Madaling araw na. I thought nasa bahay ka at natutulog. Ano tong suot mo? Bakit sira tong manggas ng suot mong dress? What the hell happened to you, ha? Amoy alak ka pa. Kuya Brent? Humagulgol ito ng malakas at niyakap si Brent. Natutop na lang ni Belle ang kanyang bibig habang pinapanood ng dalawa. What is it? What's the problem? Tell me. Kalmadong tanong ni Brent sa kapatid.
Nahihilo ako, kuya. Uwi na tayo, please. Okay, let's get inside the car. Ani Brent bago lumingon sa direksyon ni Belle. Belle, is it okay kung iuwi ko muna tong kapatid ko? Oo naman. Pwede rin naman na wag na ako sumakay sa kotse mo. Maglalakad na lang ako pa uwi. Nakakahiya rin kasi sa'yo eh. You said 10 minutes pa ang layo ng bahay mo. Paano pa kapag lalakarin mo? Ihahatid na kita, okay? Wala ka ring masasakyan ng ganitong oras. Pero, sige na nga. Can you open the door, please? Masuyo nitong pakiusap habang inaalalayan ng umiiyak pa rin na kapatid nito. Sige, sa backseat na lang. Sasamahan ko siya sa likod kung okay lang sa'yo na magmukhang driver. I don't mind. Okay. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng backseat at pinasok doon ni Brent ang kapatid nito. Pagkatapos ay sumakay na din siya. Maya-maya lang ay nagmamaneho na muli si Brent. Brianna, tama? Malambing na tanong ni Belle sa katabing dalagita. Nakayuko lamang ito habang yakap-yakap ang sarili at umiiyak pa rin. Ako nga pala si Belle. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa kanya. Kapansin-pansin ang hindi katangusan nitong ilong. Maging ang eyeshadow nito na magkaiba ang kulay. Maging ang mga kilay nito ay makapal ang pagkakaguhit. Maging ang lipstick nito ay hindi pantay at tila pinaglaruan lang. Girlfriend ka po ba ng kuya ko? Tanong nito sa kanya. Hindi. Sa totoo lang, nagkakilala lang kami ng kuya mo kanina sa convenience store kung saan ako nag-work. Bakit magkasama kayo? May nangyari lang, pero uuwi na sana ako kanina. Kaya lang gusto pa akong ihatid ng kuya mo. Nga pala, kung okay lang sa'yo, pwede ko bang malaman kung bakit ka umiiyak? And to add to that question, what are you doing outside, Brianna? Singit naman ni Brent na nakatingin sa kanila sa rearview mirror. Sorry kuya, tumakas po ako. Sumama po ako sa birthday party ng classmate kong si Lela. Kitang-kita ni Belle ang pagkadismaya sa mukha ni Brent nang marinig ang sagot ng kapatid. I can't believe this. Hindi ka naman dating ganyan, Brianna. You always follow my rules. Ang sabi ko, huwag kang sasama sa kanila dahil siguradong may inuman dun. Have you forgotten? You're still a minor and here you are. Nakita na lang kita sa daan. Umiiyak at amoy alak. Hindi na po ako minor, kuya. Malapit na po ako mag-18. Oh, really? That's not even the point here. Sinuway mo ako at pati si mommy at daddy. Paano na lang kung may nangyari sa'yo sa pinuntahan mo? Hindi namin malalaman kaagad dahil ang alam namin nasa kwarto ka na at natutulog. Nagulat na lang ako at nakita kita sa lugar na to. Gusto ko lang po talaga na sumama sa birthday party ni Lela, kuya. But where is she now? Bakit mag-isa ka sa kalsada na naglalakad? Hindi ba dapat pinahatid ka man lang niya sa driver nila? She invited you kaya responsibilidad ka niya na makauwi ng ligtas. Pero hindi. Mukha kang kawawa na naglalakad kanina tapos lasing ka pa. My God, Brianna. I don't even know what's gotten into you. Bakit mo ginagawa to? I wanted to feel like I belong, kuya. What does that mean? Gusto ko maging belong sa grupo ni Lela. She promised me na hindi na ako magiging alone sa school kapag sumama ako sa kanila. Pero bakit mag-isa ka naglalakad kanina sa kalsada? Singit ni Belle. Hindi niya kasi maiwasan na hindi kumibo. Lalo pat nakikita niya ang kaniyang sarili kay Brianna. Yang mukha mo, pinaglaruan ba ng sinasabi mong kaibigan mo? Dagdag pa ni Belle. Napahawak sa sariling mukha si Brianna at napayuko. Ako po, naglagay nito sa mukha ko, ate. Hindi, walang maniniwala sa sinasabi mo. Hindi gawain ng babae na gawing coloring book ang mukha nila. May ibang gumawa sa'yo niyan. Mga kaibigan mo, di ba? Bakit mo hinayaan? Dapat lumaban ka. Anya dito. Narinig ni Belle ang pagtikhim ni Brent, kaya napatigil siya sa pagsasalita. Nagtama ang kanilang mga mata sa rearview mirror at nakatingin ito sa kanya na tila naaaliw, ngunit naiinis sa pangingialam niya. Sorry. Tanging nasabi niya at tumingin na lamang sa labas ng bintana. Ngunit maya-maya lang ay nagsalita si Brianna. Hindi po ako lumaban kasi ayoko mawalan ng kaibigan at maramdaman na hindi ako bilong. Nakakapagod kaya mag-isa palagi. Kapag nasa school ako, para akong invisible. Hindi nila ako nakikita. Kahit matalino ako, kahit ginagawa ko ang best ko, they would always go for beautiful girls. I'm not physically attractive enough to pull someone's attention. And then, there's Lela. She offered me a friendship that I've been wanting for so long. Kaya masisisi niyo ba ako kung bakit ginusto ko makipagkaibigan kay Lela? Tila nanikip ang dibdib ni Belle sa narinig na paliwanag ni Brianna. Ang mga salita nito ang eksaktong naramdaman niya noong high school siya. Maya-maya ay nagsalita si Brent.
Brianna, I didn't know that you were having a hard time making friends at school. It's okay, Kuya Brent. I chose not to tell you. Ayoko mag-worry kayo ni Mommy at Daddy. Busy ka sa company at minsan ka lang umuwi dito. Sina Mommy at Daddy naman palaging busy sa mango farm natin at sa pagta-travel around the world. They're enjoying themselves. Ayokong masira yon. Look, I understand, Brianna. But please, layuan mo na ang Lela na yon. She's not your friend. At alam kong alam mo yon. You're smart. Alam mo kung anong ginawa niya sa'yo. I know, Kuya. I'm sorry if I messed up. Don't worry about messing up, Brianna. All I care about now is your feelings. Mamili ka ng kakaibiganin mo. Huwag yung mga katulad ng Lela na yun. Because obviously, she's just playing with you. Hindi niya gagawin sa'yo yan kung totoong kaibigan ka niya, okay? Kuya, maganda ba ako? Dahil sa narinig na tanong ni Brianna ay dahan-dahang napalingon si Belle sa dalagita. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang dibdib. Kaya naman ay kaagad niyang hinawakan ito sa baba upang tumingin ito sa kanyang mga mata. Maganda ka, Brianna. Huwag mong hayaan na bumaba ang tingin mo sa sarili mo dahil lang sa ibang tao. Hindi ka dapat nagpapaapekto sa kanila, okay? Sabat niya sa magkapatid. Nagulat man sa kanyang ginawa ay dahan-dahan itong napangiti sa kanya habang lumuluha ang mga mata. Talaga po, ate? Oo, maganda ka. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo, okay? Maganda ka rin, Ate Belle. Kapag may makeup, oo. Pero dahil sa makeup, tumataas ang confidence ko sa sarili ko. At walang masama ron. Pero yung ginawa ni Lela sa mukha mo, hindi ka tanggap-tanggap yan. Nagpaturo kasi ako sa kanya kung paano mag-makeup. Alam kong maraming tutorials na pwedeng panoorin sa social media kung paano mag-makeup. May pambili rin ako ng makeup. Kayang-kaya ko yun. Pero iba pa rin kasi kapag may ibang naglalagay ng makeup sa'yo. Lumaki po kasi ako na puro pag-aaral lang inaatupag. Hindi ko napansin na nagiging importante na pala ang looks kapag nagdadalaga ka na. Tapos ang gwapo pa ng Kuya Brent ko. Hindi nila alam na ampun lang ako at anak lang ako ng dating yaya ni Kuya na iniwan ako matapos ipanganak. Nagulat si Belle sa huling sinabi nito. Kaya pala hindi nito kamukha si Brent. Maya-maya ay nagsalita naman si Brent. Brianna, alam mo naman na kahit kailan hindi namin pinaramdam sa'yo na ampun ka, right? Yes, Kuya. Alam ko po. At sobrang grateful po ako sa inyo ni na Mommy at Daddy. Napabuntong hininga si Belle at nagsalita. Okay lang yan, Brianna. Ganyan din ako nung nagdadalaga ako. Mahiyain. Laging nakayuko. Walang confidence sa sarili. Kahit nga nang maging adult na ako, ganun pa rin ako. Ngayong taon lang ako nag-improve. Natutong mag-apply ng tamang makeup. Nagkaroon ng confidence. Pwede mo po ba akong turuan na mag-makeup, Ate Belle? Napakurap-kurap siya. Napatingin tuloy siya kay Brent na ngayon ay naniningkit ang mga mata sa kanya. I understand kung ayaw mo po, Ate Belle. Alam mo kasi, Brianna, hindi ganun kadali matutong mag-makeup, lalo na kung baguhan ka. I didn't say na isang araw mo lang ako tuturuan, Ate Belle. Pwedeng twice a week. You can always come back naman, Ate Belle. I'll pay you. Magkano po bang gusto mong sahod? Ha? Anong sahod? Bakit kailangan pa nun? Then tell me po kung anong kailangan kong gawin para pumayag ka. I want to be like you. I like your confidence, Ate Belle. Pero may tutorials naman sa YouTube, Brianna. May mga vlogger na magagaling mag-makeup. Marami kang matututunan dun. You think I didn't know that? Of course, alam ko po yun, Ate Belle. Gusto ko lang na may personal makeup coach ako. Iba pa rin kasi yun. And also, sa'yo ko lang naramdaman tong gaan sa dibdib ko. Siguro po dahil sa sinabi mong magkapareho tayo ng pinagdaanan. From now on, ikaw na ang magiging inspiration ko. Tumawa si Belle. Sure ka ba? Hindi ka nabibigla? Tanungin mo muna kaya ang Kuya Brent mo. Kuya Brent, agree ka naman, di ba? As long as it'll be good for you, why not? Pinandilatan ni Belle ang binata at nakangising tinaasan naman siya nito ng mga kilay na tila nagsasabing panindigan niya ang kanyang pakikialam. Narinig mo yun, Ate Belle? Payag si Kuya Brent. Don't worry, hindi naman yun libre. Okay lang naman, kaya lang may trabaho ako sa gabi eh. Eh di bago ako pumasok, Ate Belle? Sige na, please. Hindi naman araw-araw eh. Gusto ko lang talagang matuto na mag-makeup. Kahit hanggang debut ko lang po. Mabilis naman ako matuto eh. Kailan ba yung debut mo? 2 months from now. Gusto ko bago ako mag-debut, magbago na rin ang tingin ko sa sarili ko. And I'm not going to do it for other people to notice me. I'm doing it for myself, Ate Belle. Kaya sana pumayag ka na since magkaibigan naman kayo ni Kuya Brent. Well, we just met today, Brianna. Protesta ni Brent.
Oo nga, ngayon lang kami nagkakilala ng Kuya Brent mo, Brianna. Segunda ni Belle. So what? I just like you, ate. Sige na, please. Muling napatingin si Belle kay Brent upang humingi ng tulong, ngunit nakangisi lamang ito sa kanya. Buwisit tong lalaki na to ah. Ano, hindi niya ako tutulungan na tanggihan ng kapatid niya? Inis na wika niya sa isip. Naramdaman niya ang paghawak ni Brianna sa kanyang kamay kaya napatingin siya ulit dito. Ayoko nang mangyari ulit yung nangyari ngayong gabi, Ate Belle. Ayoko nang mabuli ulit ni Lela. Kaya sana pumayag ka na. Gusto ko rin na makita niyang kaya ko mag-improve, na hindi ko siya kailangan bilang kaibigan ko, na hindi ko kailangan na validation ng ibang tao. Napatitig na lamang si Belle sa determinadong mga mata ni Brianna. Kung kanina'y nag-aalangan siya sa pakiusap nito, ngayon ay tila nais na niyang pumayag sa pakiusap nito. Maya-maya ay napabuntong hininga na lang siya. Sige, pero hindi ako papayag na bayaran mo ako. Gagawin ko yun dahil gusto lang kitang tulungan, okay? Really? Oo, pero sa isang kondisyon. Mag-promise ka sa akin na hindi mo nakakausapin ng Lela na yon. Napangiti ito ng malaki at itinaas ang isang kamay. Promise, thank you, Ate Belle. Nagulat siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Napaawang ang kanyang bibig at napatingin kay Brent na ngayon ay nakangisi na naman habang ang mga matay nakatutok sa daan. I guess we'll see each other again, Belle. Anang binata. Sinasabi mo, Sir Brent, kay Brianna ako makikipagkita, hindi sa'yo. Saan ba ako nakatira? Saka wag mo nga akong isir. Brent is good. Doon hindi nakasagot si Belle na muling ikinangisi ni Brent. Maya-maya lang ay naramdaman niyang nabasa ang kanyang likod. Inalis niya si Brianna mula sa pagkakayakap sa kanya at nakitang nagpupunas na ito ng bibig. I'm sorry. Nahihilo po kasi ako. Nasukahan yata kita sa likod, Ate Belle. Tila nahihiyang wika ni Brianna. Oh God, Brianna. Napapailing na sambit ni Brent. Huminto ang kotse at nakita ni Belle na nasa tapat na sila ng isang malaki at magandang bahay. Belle, let's go inside our house. Kailangan mo magbihis. Wika ni Brent bago ito bumaba ng kotse at inalalayan si Brianna na makalabas. Sigurado ka? Papasok ako sa bahay niyo? Why not? Belle, you have to change your clothes. Nakakahiya sa'yo. Nasukahan ka ni Brianna. Come on, wala si na mommy at daddy ngayon. Sige na nga. Let's go. Kaagad siyang sumunod sa binata habang inaalalayan nito si Brianna. Sinalubong sila ng dalawang kasambahay at tinulungan si Brianna na makaakyat sa taas. Si Brent naman ang sumama sa kanya patungo ng CR nito sa likod at ito rin ang nagbigay sa kanya ng pamalit na damit. That's Brianna's shirt. It fits you well, ha? Isang beses ko palang nakitang suot niya yan. I hope it's okay with you. Wika ni Brent sa kanya matapos niyang magbihis at lumabas ng CR. Salamat. Kumusta na si Brianna? Ayun, ayaw pa matulog. Nangungulit pa sa isang kasambahay namin. First time niyang maglasing kaya hindi ko alam kung paano siya i-handle. It's a good thing nakasama kita kanina. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano mga sasabihin ko sa kanya para maramdaman niyang naiintindihan ko siya. You know, girl-to-girl talk. Iba pa rin kasi kapag babae ang nagko-comfort sa kapwa babae. You know what I mean? And I'm grateful that you made her feel that she's not alone. Napakagatlabi si Belle at nagbaba ng tingin. Ganon din kasi ako dati, mababa ang tingin sa sarili. Ganon pa rin naman hanggang ngayon pero mas namamanage ko na. Well, we already talked about that. Sana naman isa puso mo ang sinabi ko. Sana rin sabihin mo yan sa kapatid mo. Kailangan rin yan ng pampalakas ng loob na galing sa'yo. I know. Pakiramdam ko nga kasalanan ko na nagkakaganyan siya. Sobra ako nabisi sa kumpanya at hindi ko napansin na may dinadala na pala siyang problema. I didn't even notice it until now. Gusto kong magalit sa gumawa sa kanya nun. Pero mas nagagalit ako sa sarili ko kasi napabayaan ko siya. Hindi naman siguro ganun yun. May kumpanya kang pinapatakbo sa Maynila tapos minsan ka lang umuwi rito. At sa kasabi ni Brianna, siya ang nagdesisyon na wag sabihin sa'yo kaya wala kang kasalanan. Huwag kang mag-alala dahil naging mabait ka sa akin ngayon. Ako ang bahala sa kapatid mo. Seryoso ka talaga sa pagpayag mo? I thought napipilitan ka lang kanina. Oo na, nag-backfire na yung pagiging pakialamera ko kanina. Hindi naman dapat talaga ako sumali kanina sa usapan niyo pero hindi ko lang napigilan. Naging pamilyar kasi yung kirot sa dibdib ko dahil sa kwento niya. Naawa ka sa kanya? Hindi, basta ang alam ko lang, gusto ko siyang tulungan. Maganda ang kapatid mo, Brent. Papalabasin ko lalo yon para hindi na siya ibuli ng Lela na yon. And you're going to do that without asking anything in return? Bakit pa? Pag may makeup lang yun.
At saka di ba sabi ko nga, naging mabait ka sa akin ngayon, kaya tutulungan ko ang kapatid mo. Oh, right. For a moment, akala ko ginusto mong gawin yun dahil nilove at first sight ka sa akin. Napaawang ang bibig ni Belle at natawa ng bahagya. Wow, hindi ko alam na may taglay na kayabangan ka pala, Brent. Hindi ko inasahan yun Ako rin bigla na lang lumabas sa bibig ko. My bad. Napapailing ngunit natatawa ring wika nito. Funny ka, pwede ka sa funny one. Oh, really? Joke lang. Teka nga, bakit ba nakatingin ka sa sahig? Katabi mo ang kausap mo. Look at me. Nabura ang ngiti ni Belle. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako tumitingin sa mga mata ng kausap ko. Well, hindi ako papayag na hindi nakatingin sa akin ng kausap ko. Come on, Belle. Look at me. Don't be shy. Ayoko. Uuwi na ako. Naglakad na siya paalis, ngunit pinigilan siya nito sa braso. Ihahatid kita. Let's go. Hindi na siya nakapalag nang hatakin siya nito papasok ng kotse nito na nakaparada pa rin sa labas. Matapos ang pangyayaring yun ay bumalik din siya kinabukasan sa bahay ni na Brent upang umpisahan ang pagtuturo kay Brianna na paglalagay ng makeup. Nasa kwarto sila ni Brianna ngayon habang parehong nakatapat sa vanity mirror. Tinuturuan niya ito kung paano ang tamang pag-aayos ng kilay nito, maging ang tamang paglalagay ng mascara sa pilik mata nito. Tama po ba itong ginagawa ko, Ate Belle? Natatawang tanong sa kanya ni Brianna habang hinahayaan itong maglagay ng mascara sa pilik mata nito. Oo, tama yung ginagawa mo. At saka kailangan mo yan para mabigyan ng buhay ang mga mata mo. Sobrang ganda kaya ng mga mata mo. Thank you po pala, Ate Bella. Dumaan ka pa dito sa bahay para turuan ako. May work ka pa mamayang 9 p.m. pero tinupad mo pa rin yung promise mo. Naku, wala yun. Basta ba may nakikita akong dalaga na unti-unti nagkakaroon ng tiwala sa sarili niya. Okay na sa akin yun. Thank you ulit, ate. Natawa siya rito. Ilang beses ka bang magti-thank you? Nag-uumpisa pa lang tayo. Marami ka pang dapat matutunan sa pag-makeup. Ako noon, natuto lang ako sa kakapanood ng mga sikat na makeup vloggers. Hanggang sa natutunan ko na talaga siya. Palagi naman akong pupunta rito hanggang sa matuto ka na talaga. Basta, tandaan mo na kailangan match palagi ang foundation o concealer na gamit mo sa skin tone mo. Pero since student ka pa lang, kailangan palaging light makeup lang ang ilagay mo. Hindi kailangan ng makapal na makeup. Huwag mong kakalimutan ng moisturizer dahil dry skin type ka. Tapos ang pinakamahalaga, huwag mong kakalimutan na maglagay ng sunscreen, okay? Okay, noted po, Ate Belle. Ang Kuya Brent mo pala nasaan? Pasimpleng tanong ni Belle. Umuwi siya sa Manila, ate. Marami kasi siyang aasikasuhin na projects doon kaya need niyang magstay muna ron. Why? Did you already miss him? Ha? Hindi Nagtatanong lang ako kasi hindi ko siya nakita rito. He's always like that, ate. Lulubog, lilitaw yun dito. Swerte na lang kapag tumagal siya rito ng 1 week. Though, I understand kasi mahirap nga naman magpabalik-balik mula rito sa Pampanga papuntang Manila. Tama ka riyan sa sinasabi mo. Tanging nasabi ni Belle. Sa mga sumunod na araw ay naging madalas ang pagpunta ni Belle sa bahay ni na Brent upang turuan si Brianna. Naging close na rin sila ng dalagita at tuwang-tuwa siya dahil parang nagkaroon siya ng kapatid na babae. Isang gabi, inabot siya ng 10:00 sa bahay ng mga ito at nakasalubong niya si Brent sa veranda. Nakasuot pa ito ng suit at tila galing pa ito sa opisina. Oh, hi Belle. Nakangiting bati sa kanya ng binata. Hello, ngayon lang tayo nakita ulit Tila nag-aalangan na wika ni Belle. I know, right? I stayed in Manila for 2 weeks, kaya hindi ako nakauwi rito sa Pampanga. By the way, how are you? Si Brianna. Nako, maaagawan na kita ng kapatid. Sobrang close na namin. Oh, really? That sounds great. But wait, bakit parang ginabi ka rito? Ang alam ko, gabi ang shift mo sa work, diba? Pangumaga na ako ngayon. Alam mo naman sa convenience store pabago-bago ng shift. Okay lang, mas marami akong time ngayon kay Brianna. Ginabi na nga ako kasi nagyaya pa siyang manood ng K-drama sa Netflix. Nakaka-addict pala yun, no? Gumuhit ang pagkamangha sa mga mata ng binata. Napaiwas tuloy ng tingin si Belle. Mukhang nahawa ka na kay Brianna Be careful, baka ma-addict ka. Okay lang na mahawa ako sa kanya. At least unti-unting natitibag ang pader ni Brianna. Kaya na niyang mag-open up, lalo kapag magkasama kami. Tapos sa school naman daw, may nakakasama na siyang new friends niya. Iniwasan na rin niya si Lena na bruha. Nakakatuwa kayang malaman yon. Wow, you're doing good Baka naman sobrang matouch sa'yo si Brianna. Ano naman, pwede naman akong bumalik-balik dito, di ba? Of course, you're always welcome here.
Kapag bumalik na sina mommy at daddy galing Switzerland, ipapakilala kita sa kanila. I'm sure magugustuhan ka nila dahil sa magandang impact mo kay Brianna. Ha? Ipapakilala mo ako sa parents nyo? Naku, wag na. Look, hindi pwedeng hindi ka nila makilala. Malapit-lapit na silang umuwi. Hindi mo naman siguro gusto na magulat sila kapag nakita ka nilang nandito. Bahala na. Sige na, uuwi na ako. Baka bukas hindi ako makadaan dito. But why? Kung kailan nandito ako, hindi ka pupunta? Come on, humor me, Belle. Napakagatlabi si Belle habang nasa baba ang tingin. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit ang bilis na naman ng pagkabog ng kanyang dibdib lalo ngayong nasa harap niya ang binata. Alam mo kasi Brent, hindi naman kasi ikaw ang pinupuntahan ko rito. Si Brianna. Yeah, I know that. Kaya lang masyadong halata na kung kailan nandito ako, saka ka hindi pupunta. Are you avoiding me? Bakit naman ako iiwas sa'yo? I don't know. Baka iritado ka sa akin o kaya naiilang ka. Napabuntong hininga si Belle. Hindi ako naiilang, okay? Magpapahinga lang ako bukas. Day off ko. Me time ba? Oh, okay. Reason accepted. Are you going home? Ihahatid na kita. Wag na. 2 weeks na akong pabalik-balik dito. May sakayan naman ng tricycle sa labas ng guardhouse. I'm hurt. Mas gusto mong sumakay sa tricycle kaysa sa mamahalin kong kotse? Bagong gawa pa naman yung side view mirror ko. Mapang-asar nitong tanong sa kanya. Natawa na lang siya at napailing. Wow ha, talagang pinaalala mo pa yung atraso ko sa'yo? Yup, at para makabawi ka, hayaan mo akong ihatid ka. No more refusing, got it? Oo na. Good, akala ko pahihirapan mo pa ako eh. Napairap na lang siya rito habang natatawa. Maya-maya lang ay nasa kotse na sila nito at binabaybay na ang daan. Alam mo ng first meet nating dalawa, gustong-gusto ko nang itanong to sa'yo. Basag ni Belle sa katahimikan habang nakatingin siya sa labas ng bintana. Spill it. Bakit ka nagpupuyat ng gabing yon? Nagkita tayo sa convenience store ng 10 oras ng gabi. Ibig sabihin may binili ka ron pero wala naman akong nakitang hawak mo nang magkita tayo. Well, I went to buy an ice cream. Cravings ko kasi yun tuwing hindi ako makatulog. Wow, mahilig ka rin sa ice cream? Anong favorite mong flavor? Ako cookies and cream. Me? Strawberry. Napakunot ang noon ni Belle at bahagyang natawa. Strawberry? What? Bakit parang hindi ka makapaniwala? Strawberry talaga, Brent? Pigil ang tawang ulit niya. I know that tone. Iniisip mo na pambabae lang ang strawberry flavor ng ice cream. Fine, make fun of me. Anong magagawa ko? Doon ako nasasarapan eh. Talaga? Bakit wala kang hawak na ice cream nung lumabas ka ng convenience store? Kasi naman, pag silip ko sa labas, nakita ko nasa gilid ka ng kotse ko. Hindi pa ako nakakakuha ng ice cream pero lumabas na ako para tingnan ko kung anong nangyari. And there's this woman na nakasira ng side view mirror ko. Akala ko nga sinadya niyang sirain. But turned out na hindi niya sinasadya. And now we're friends. Pinamulahan ng mukha si Belle sa narinig. Alam niyang pabiro ang tono ng binata ngunit nasisiyahan ang kanyang dibdib dahil sa huling sinabi nito. Magkaibigan na raw sila. Oh, bakit natahimik ka? Untag ng binata sa kanya. Friends? Oh, why not? We're gonna see each other more than often. Remember, tinutulungan mo ang kapatid ko para ilabas ang confidence niya. Which is weird dahil ikaw mismo, hindi makatingin mismo sa kausap mo. Excuse me lang, Brent ha. Magkaiba ang confidence sa ayaw lang makipag-eye contact. But why? Importante ang eye contact kapag nakikipag-usap ka, Belle. Hindi ba nga sabi nila, eyes are the windows to the soul. Kapag nagsasalita ka with an eye contact, malalaman ng kausap mo kung sincere ka sa sinasabi mo o hindi. Hindi naman kailangan palagi naka-eye contact, Brent. Bakit nga? Ayoko lang matitigan ng matagal ng ibang mukha ko, kaya umiiwas ako ng tingin palagi, okay? Why? I told you, Belle, you're beautiful. Kumalabog muli ang kanyang dibdib sa sinabing yun ni Brent, ngunit pinilit niyang hindi pansinin yon at saka nagsalita. Kapag naka-makeup lang, oo siguro maganda nga ako. Pero kapag kasi nakipagtitigan ako sa kausap ko, siguradong pupunan nila na fake ang gandang nakikita nila. Kesyo makapalang makeup ko, na nadala lang ng nose liner ang ilong ko. Ayokong marinig yun. Wala nang manglalait sa akin. Wala nang magpapababa ng tingin ko sa sarili ko. Tama ka. Ano pa kaya alam nila kung naka-makeup ka, di ba? It's your choice. But don't ever think na lahat ng tao nakatingin lang sa mukha mo. Kasi ako, gusto ko lang talagang matitigan ng mga mata mo. Kaya kita kinukulit na makipag-eye contact. Aren't you aware? You have beautiful eyes. You may think that your face is not so perfect, but your eyes are beautiful, Belle.
At saka, pwede mong subukan na pumunta rito na walang makeup. Walang manghuhusga sa'yo. Lalo na kung ako makakakita ng maganda mong muka. Natigilan si Belle sa mga sinabi ni Brent. Ito ang kauna-unahang nagsabi na maganda ang mga mata niya. Sa unang pagkakataon, may isang tao ang mas gustong titigan ang mga mata niya kaysa hanapin ang hindi perpektong parte ng kanyang muka. I hope to see your eyes someday and your natural pretty face. If you're ready, of course. Dagdag pa ni Brent. Napahawak tuloy siya sa kanyang dibdib nang maramdaman ng karera doon. Mas malala sa naramdaman niya kanina. Nasobrahan yata ako sa kape. Ang lakas mag-palpitate ng puso ko. Eksaheradang wika ni Belle. What? I thought you hate coffee. Napatingin siya rito at napakunot ang noo. Paano mo alam yun? Kay Brianna ko lang nakwento yun ah. Tila natigilan naman ito sa tanong niya. Well, nakwento lang din sa akin ni Brianna. Baka naman nagtanong ka sa kanya tungkol sa akin. Aminin mo. Mapang-asar na wika niya rito. Fine. Tinatanong kita sa kanya habang nasa Manila ako. Okay na? Natigilan si Belle. Ang gusto lang naman niya ay asarin to. Totoo pala talaga na tinatanong nito si Brianna tungkol sa kanya. Bakit mo naman siya tinatanong ng tungkol sa akin? I wanted to know you more that night. Pero kinulang ako ng oras dahil kinailangan kong bumalik ng Manila kinabukasan. Bakit mo naman ako gustong makilala? Bakit hindi? Is it a crime to know more about you? I told you, kapag interesado ako sa isang bagay, inaalam ko lahat. Tulad ng side view mirror ko na nasira mo. I wanted to know kung anong nangyari, kaya tinignan ko ang CCTV. I've always wanted the details. Ganon din sa mga taong interesado ako. Napakurap-kurap si Belle. Interesado ka sa akin? Maybe. I don't know. 2 weeks tayong hindi nagkita pero excited akong bumalik dito para makita ka. Para mas makilala ka. Wala namang masama ron, di ba? Nagbaba ng tingin si Belle. Hindi niya akalain na magiging interesado sa kanya ang isang katulad ni Brent. Kabado man, ngunit mas nangibabaw ang saya sa puso niya dahil nais siya nitong kilalanin. Ngunit may parte sa kanyang utak na nagsasabi na baka madismaya lamang ang binata kapag mas kinilala siya nito. Please don't feel awkward, Belle. I'm not trying to flirt with you. Gusto ko lang maging honest sa'yo. I just want to know more about you. Baka madisappoint ka lang kapag mas kinilala mo pa ako. Come on, Belle. Don't judge me. Katulad nga ng sinabi ko, hindi kita nilalandi. Gusto ko lang talaga na makilala ka. Don't pressure yourself, okay? Bahala ka. Mahirap akong kilalanin. Yeah, I can sense it. Your walls are high. Malay mo, matibag ko yan. Wala, hindi mo kaya. Are you challenging me? Hindi, sure lang ako na hindi mo kaya. Ouch, you're underestimating me, Belle. Totoo naman eh. Good luck sa'yo. Tumawa lamang ito sa sinagot niya. Nang gabing yun ay binalot ng takot ang kanyang dibdib sa sinabi ni Brent na kikilalanin siya nito. Natatakot siyang madismaya ang binata sa kanya. Ngunit sa kabila ng takot na nararamdaman, ay pinili niyang pakisamahan si Brent sa mga sumunod na araw at linggo na pagbalik-balik niya sa bahay nito. Umiinom ka? Tanong ni Belle sa binata nang bumaba siya galing sa kwarto ni Brianna. Naabutan niya kasi si Brent na nagsasali ng alak sa shot glass nito habang nakaupo sa couch. Can't you see it, Belle? Why don't you join me? Pang-umaga naman ang trabaho mo bukas, di ba? Hindi ako umiinom ng alak. Okay. Umupo siya sa tabi nito nang may tamang distansya lamang. Pero gusto kong masubukan uminom kahit ngayon lang. You won't like it. Bakit mo ako inayang uminom kung alam mong hindi ko magugustuhan? Ang sabi ko, join me. Samahan mo ako. Pero wala akong sinabing uminom ka. Stressed ka, no? Stressed from work. Lagi namang ganun eh. It's normal for me. Hindi rin madaling magpatakbo ng malaking kumpanya. Hindi palaging maganda ang takbo pero nakakaya naman. Ang kwento mo sa akin, matagal ka ng CEO ng kumpanya nyo. So, matagal ka ng stressed. Well, my mind has been getting messy this past few days. Nagkapatong-patong lang. So, I needed alcohol to, get back on my track. Bakit naman? Ano bang iniisip mo? Lumingon ito sa kanya at tumitig sa mga mata niya. Umiwas kaagad siya ng tingin kaya narinig niya ang pag-ismid nito. There you go again. Umiiwas ka na naman ng tingin. Mariin siyang napapikit at napabuntong hininga. Parang hindi ka pa nasanay sa akin. Painom nga ng alak. Inagaw niya rito ang hawak na shot glass at tinungga ang laman niyon. Napaubo kaagad siya nang maramdaman ang pagguhit niyon sa kanyang lalamunan. Ano ba yan? Ang pait? Reklamo niya at saka ibinalik ang shot glass sa kamay ng binata. Tinawanan siya ni Brent at napailing-iling pa.
It's not for you, Belle. Paano nyo nakakayang uminom ng ganyan kapait? Yung kapitbahay namin halos gawin ng tubig ang alak. Sanayan lang yan. Kapag nasanay ka na sa pait, hahanap-hanapin mo rin ang alak. Napailing na lang si Belle at pinunasan ang sariling bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. So, anong ang problema mo bukod sa stress ka sa trabaho mo? Gusto mo talagang malaman? Oo nga, nang makauwi na ako. Tumahimik ito ng ilang segundo. Maya-maya ay nagulat siya nang hawakan siya nito sa batok at walang pasabi na hinalikan siya sa labi. Sa sobrang gulat niya ay napatulala na lamang siya habang dinadama ang malambot na labi ng binata. Kaagad nagwala ang kanyang puso. 3 segundo lamang ang lumipas at binitiwan na siya ni Brent. Nang mahimasmasan siya ay kaagad niya itong sinampal. Ouch! Tanging nasabi ni Brent habang hawak ang pisngi. Aalis na sana siya ngunit pinigilan siya nito sa braso. Wait, I'm sorry, Belle. Bakit mo ginawa yun? You wanted to know kung anong problema ko ngayon, di ba? There it is. I've been wanting to kiss you at alam ko magagalit ka kapag ginawa ko. At ayan na nga, hindi ka lang nagalit, sinampal mo pa ako. Bakit mo naman kasi ako gustong halikan? I don't know either, okay? Kaya nga sinabi ko sa'yo na magulo ang utak ko ngayon. Simula nang palagi kitang nakikita rito sa bahay, tapos nagkakausap tayo, nagbago ang lahat. I admire you, yes. Palagi ka nandyan para sa kapatid ko. Namalayan ko na lang na palagi na akong umuwi rito na hindi ko naman ginagawa dati. I'm sorry about the kiss, okay? I mean, I'm not sorry for kissing you. I'm just sorry because it looks like I made you uncomfortable. Sa hinaba-haba ng paliwanag ni Brent ay kaunti lamang ang naintindihan doon ni Belle. Sobrang lakas kasi ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Uuwi na ako. Huwag mo na akong ihatid. Belle. Hindi na niya ito pinansin at dali-dali na siyang naglakad palabas ng bahay nito. Sa mga sumunod na araw ay ayaw muna sana ni Belle na magpunta sa bahay nila Brent. Ngunit pinilit siya ni Brianna na magpunta. Nasurpresa siya nang madatnan niya sa bahay ang mga magulang nito. Hi Belle, it's nice meeting you. Nakangiting bati sa kanya ng maganda at sopistikadang ginang. Marahil ay ito ang ina ni Brent. Hello po. Tanging nasabi niya. I'm Philomena, Brent and Brianna's mother. Mula sa pagkakaupo sa couch ay tumayo ang ginang at nilapitan siya upang yakapin. Lumapit din ang isa pang lalaki na mukhang may edad na rin at ngumiti sa kanya at nagsalita. You must be Belle. Nakwento ka na sa amin ni Brianna. We got home 3 days ago and we were waiting for you to meet you personally. I'm Lucio, Brianna and Brent's father. Pagpapakilala ng Ginoo. Ngumiti siya sa dalawa at hindi niya alam ang sasabihin. Mabuti na lamang at nagsalita ang ginang. Wow, did we make you uncomfortable, sweetheart? I'm sorry. Hindi ba nasabi sa'yo ni Brent na nakauwi na kami? Nasabi nga po niya sa akin na uuwi nga po kayo. Nawala lang po sa isip ko kasi 3 araw din po akong hindi nakapunta rito. Oh, that explains. Don't be shy, Iha. Welcome ka rito. Nabalitaan ko na ikaw ang tumulong sa bunso kong anak. You know, I must admit na hindi namin siya napagtuunan ng pansin kaya siya nagkaganon. Akala namin okay lang siya sa school, pero tinatago pala niya lahat ng nangyayari sa kanya. Kaya thank you dahil kahit hindi naman talaga kayo magkakilala, pinili mong tulungan siya. You have a good heart, Iha. Napangiti siya rito. Wala po yun, ma'am. Tita Philomena na lang. Don't call me ma'am, okay? Right, and you can just call me Tito Lucio. Singit naman ng Ginoo na ngayon ay napakalawak ng ngiti sa kanya. Nahihiya siyang napangiti sa dalawa. Sige po. Maya-maya'y nakita ni Belle ang pagbaba ni Brent mula sa hagdan. Napangiti ito nang makita siya at dali-daling naglakad palapit sa kanya. Halos hindi siya makahinga dahil sa presensya nito. Ilang araw din kasi siyang umiwas sa binata. So, you already met my lovely parents, Belle? Nakangiting wika ni Brent na tila walang nangyaring halikan sa pagitan nilang dalawa. Oo nga, pakiramdam ko nga bibitayin ako sa kaba. Pabulong niyang tugon dito. Iha, dito ka na kumain. My wife cooked for us. Sambit ni Lucio. Ngumiti siya rito. Gusto man niyang tumanggi, ngunit binigyan na siya ng nakikiusap na tingin ni Brent. Kaya naman pumayag na rin siya at hindi na nag-alangan pa. Bumaba na rin si Brianna at tuwang-tuwa ito nang makita siya. Naging maganda ang takbo ng dinner nila na magkakasama. Siniguro ng mga magulang ni Brent at Brianna na hindi siya maiilang habang kumakain sila. Sa loob ng ilang minutong pakikisama niya ay masasabi niyang mababait ang mga ito at hindi matapobre, katulad ng mga napapanood niya sa palabas.
Nang matapos silang kumain ay nag-usap muna sila sa sala bago nagpaalam ang mga magulang ni Brent na aakyat na sa taas at magpapahinga. Ate Belle, wag ka muna kayang umuwi. Hindi ba wala ka namang work bukas? Sleepover ka muna rito. Paglalambing sa kanya ni Brianna habang nakakapit ito sa kanyang braso. Sinasabayan siya nitong maglakad palabas ng pinto. Brianna, hindi pwede. Nakakahiya sa parents mo. At saka, alam ko naman na marunong ka na mag-makeup sa sarili mo. Alam mo na rin kung paano dalhin ang sarili mo. Nagkaroon ka na ng confidence, kaya wala na rin akong dahilan para magpabalik-balik dito. Kaya lang, sa sobrang bait at lambing mo, bumabalik pa rin ako para makasama ka. Parang kapatid na kita eh. Ngumiti ito sa kanya ng matamis. Thank you, Ate Belle. Hindi ako nagkamali sa pagpasok mo sa buhay ko. You made everything better magmula nang turuan mo ako mag-makeup. Hindi lang yun ang tinuro mo. Tinuro mo rin sa akin kung paano magtiwala sa sarili. You're welcome. Kaya ang hirap kapag hindi ako bumalik dito eh. Namimiss kita palagi. You can always come back here, Ate Belle. Para na rin kitang ate. O siya, sige na, uuwi na ako. Nag-enjoy ako kasama ang parents mo at pati ikaw. How about me? Anong boses sa kanyang likod. Nang lumingon siya ay naroon si Brent na nakapamulsa at nakangisi sa kanya. Nagbaba agad siya ng tingin bago nagsalita. Anong how about me, Karian? I mean, kasama din ako sa dinner natin kanina. Hindi mo ba sasabihin na nag-enjoy ka rin kasama ako? Umawang ang bibig ni Belle at sasagot sana, ngunit narinig niya ang pagrereklamo ni Brianna. Ikaw kuya ha? Are you flirting with Ate Belle? It depends on Belle, Brianna. But wait, why don't you go upstairs? May pasok ka pa bukas. It's already 10 p.m. Ako na maghahatid sa Ate Belle mo. Fine, aakyat na ako sa taas. By the way, Ate Belle, thank you ulit ha. Malapit na ang debut ko at ikaw ang mag-aayos sa akin, okay? Ngumiti siya rito. Oo naman, baka makadalaw din ako sa'yo ulit bago ka mag-debut. Oh, thank you ate. Good night na. Ingat ka pa uwi. Nagyakap sila, maya-maya'y umakyat na ito at naiwan silang dalawa ni Brent sa tapat ng pintuan. So, are you going home, Belle? Untag sa kanya ng binata. Oo. Ano pa bang gagawin ko rito? Bakit parang nagmamadali ka? Mahirap na. I won't kiss you again, Belle. Not until you gave me your permission. Napapikit ng mariin si Belle sa tensyon na nararamdaman. Ayokong pag-usapan yan. I need to talk to you, Belle. Tungkol saan? You know I'm not dumb. You're avoiding me these past few days since that kiss happened. Kinagat ni Belle ang kanyang ibabang labi. Aminado siyang umiiwas nga siya sa binata, ngunit hinding-hindi niya aaminin ang kanyang dahilan. May nararamdaman na siya para kay Brent. At hindi yun kailangan malaman ng lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Brent. Napaseryoso ito at naglakad palapit sa kanya. Dahilan upang mahigit niya ang kanyang hininga dahil sa lapit nito. Seryoso, can we talk? Ano ba kasing gusto mong pag-usapan natin? Nasabi ko na, ayaw mo lang sagutin ng maayos. You're avoiding it. I need you to answer me. Why? Kung gusto mo akong parusahan sa ginawa kong paghalik sa'yo, then go ahead. Magalit ka sa akin. Sampalin mo ko ulit, o kaya murahin mo ko. Ayoko lang na iniiwasan mo ko ng ganito. Napahinga ng malalim si Belle. Alam mo, wala namang malalim na rason ng sinasabi mong pag-iwas ko sa'yo, Brent. Hindi naman pag-iwas yung ginawa ko kasi pumupunta lang naman ako dito para sa kapatid mo. Kailangan niya ng kapatid na babae kaya nagiging ate ako sa kanya. And there you go again. You're dodging the topic about the kiss. Why? Kasi ayoko ng pag-usapan ulit yun. But we need to. Hindi pwedeng palagi tayong ganito na nag-iiwasan. Alam mo, Brent, kapag hindi ka tumigil sa pangungulit, titigil na ako sa pagpunta ko rito. You won't do that. Hindi mo gugustuhin na masaktan si Brianna. Ang sabi mo nga parang kapatid mo na siya. Kung ayaw mong masaktan si Brianna, tigilan mo na itong ginagawa mo. Nagpapakita ka ng motibo sa akin, Brent. Alam ko na kung saan pupunta yan. So what? Ano naman kung nagpapakita ako ng motibo sa'yo? I'm single. We're both single. Unless, hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo. Walang kinalaman dito si Alan, Brent. Ayoko lang talaga patulan ng mga ginagawa mong paglalandi sa akin. Bakit hindi? Dahil wala kang gusto sa akin? Muling napabuntong hininga si Belle at hindi na alam ang gagawin o sasabihin. Alam mo, uuwi na ako, Brent. Saka na lang tayo mag-usap. Ang dali lang sagutin ng tanong ko. Bakit hindi mo masagot? Oo o hindi lang, Belle. Do you like me or not? Ayoko sagutin yan, okay? Tinalikuran na niya ito at lalabas na sana, ngunit narinig niya na nagsalita si Brent. I'm taking that as a yes, Belle. Napakuyom siya ng kanyang kamao.
Pilit pinipigilan ang sarili na sabihin sa binata na tama ito sa sinabi nito. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Nakatitig ito sa kanya na tila nakikiusap na maging totoo siya sa kanyang sarili. You like me. Hindi mo lang maamin sa sarili mo kasi natatakot ka na baka magbago ako. Na hindi ako sincere sa nararamdaman ko. Huwag, Brent. Please. Ngunit hindi ito nagpapigil at mabilis na naglakad palapit at huminto sa kanyang harap. Look at me, Belle. Mariin siyang umiiling habang nakaiwas pa rin ang tingin. Ayoko. Don't be afraid. Alam kong natatakot ka na makita ko ang imperfections na sinasabi mo. But believe me, Belle, you're perfect in my eyes. Maraming mas better sa akin, Brent. Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa akin? Anong magagawa ko? You're the one that I like. Hindi natuturuan ng puso, alam mo yan. Hindi eh. Masyadong mababa ang tingin ko sa sarili ko, Brent. Ayokong isama ka sa pagkalunod ko sa sarili ko mismo. Oo, sige, tama ka. Gusto rin kita. Pero mababago ba na ng tingin ko sa sarili ko? Kahit gaano kakabuting tao, itsura pa rin ang basehan ng mga tao para itrato kanila ng maayos. At danas na danas ko yan noon. I understand you, Belle. Kahit noong unang pagkikita natin, alam kong hindi ka okay. Your walls are too high, and I'm willing to climb it up. Just let me in. Kapag binapasok kita, anong mangyayari? Magbabago ka. Magiging katulad ka ni Alan na ipagpapalit din ako sa babaeng mas better sa akin. Well, I'm not Alan. Hindi ako katulad niyang gago. Hindi niya nakita kung gaano kakaganda at ang puso mo. Kasi ako, hindi lang mga mata kong ginagamit ko tuwing nakatingin ako sa'yo, Belle. My heart also sees the purity in you. Tinuruan mo si Brianna na magkaroon ng tiwala sa sarili. At alam kong magagawa mo rin yun sa sarili mo, Belle. You just have to embrace what you have. Hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa iba. You have your own beauty at kitang-kita ko yun. Napaluha si Belle. Pakiramdam niya ay ngayon lang lumabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal niyang dinala. Now look at my eyes. Let me see how beautiful you are. Masuyo nitong hinawakan ang kanyang baba at dahan-dahang inangat ang kanyang ulo upang magtama ang mga mata nila. Pakiramdam ni Belle ay naglahong parang bula ang lahat ng pag-aalinlangan na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kapayapaan. Yun lamang ang nasa isip niya habang nakatingin siya sa magandang mga mata ng binata. You're mesmerizing. Nakangiting wika ni Brent sa kanya. Brent? You have a pair of beautiful almond eyes, Belle. It feels so good to stare at you. Pinunasan nito ang kanyang mga luha sa pisngi gamit ang hinlalaki nito. Hush now, sweetie. Hinding-hindi kita sasaktan. Hindi mo na mararanasan ang mga naranasan mo noon. Just trust me. Hindi kita bibiguin. Lumuluhang napatango na lang siya rito. Napapikit siya nang masuyong halikan siya nito sa noo at niyakap siya ng mahigpit. I know you're still scared, Belle. Pero papatunayan ko sa'yo na sincere ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Masuyo nitong bulong. Salamat, Brent. Kahit maraming iba dyan, nakita mo pa rin ako. Ganito pala ang pakiramdam kapag pinipili ka. Kapag may isang taong gustong sumugal sa'yo. Ganito pala yun kasarap sa pakiramdam. Akala ko, hindi ko na mararanasan sa lupit ng mundong to. You deserve to be chosen, Belle. Tandaan mo yun palagi. At yun nangyari sa nanay mo. Alam kong masakit. Pero hindi ka dapat malugmok doon. Sa kabila ng nangyari sa kanya, kung nabubuhay siya, hindi niya gugustuhin mabuhay ka ng ganito. Na mababa ang tingin sa sarili. Na sumuko na sa pagmamahal. Mahal ka na nanay mo. Hindi niya gustong mabuhay ka na puno ng takot. Alam ko, Brent. Mas niyakap pa siya nito ng mahigpit at ganun din siya. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay malaki ang pinagbago ni Belle. Gumaan ang kanyang pakiramdam, nawala ang bigat na matagal niyang daladala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng yon ay dahil kay Brent. Natuto siyang yakapin at tanggapin ang kanyang buong pagkatao, maging ang mga kakulangan sa kanyang sarili. Samantala, ikinatuwa ni Brent ang nakikitang unti-unting pagbabago ni Belle. Palagi niyang pinaparamdam sa dalaga na sapat ito para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw ng debu ni Brianna. Sa mamahaling hotel ginanap ang debu at maraming imbitado na kasosyo niya sa negosyo. Naroon din ang mga kaklase ni Brianna at maging ang mga kaibigan ng kanyang mga magulang. Ladies and gentlemen, family and friends, please welcome the star of the night, Brianna Monteverde, as she takes the first step into womanhood. Masiglang wika ng MC. Nagpalakpakan ng lahat. Nakangiti lang si Brent habang pinapanood ang paglabas ng kanyang kapatid habang suot nito ang mamahalin nitong ball gown na kulay pink.
May korona din ito sa ulo kaya nagmukha itong fairy. Naiyak naman sa gilid ang kanyang ina at ama na ngayon ay proud na proud sa kapatid niyang nalampasan na ang pagdududa sa sarili. Sobrang Diyosa ng kapatid mo, no? Sambit ni Belle na nasa tabi niya at napakalaki ng ngiti habang pinapalakpakan si Brianna. Napangisi siya at tinitigan kung gaano ito kaganda sa suot nitong lavender dress. Ang buhok nito'y nakakulot sa eleganteng paraan na nagpalutang sa natural nitong ganda. Natulala ka na yata sa akin, Brent. Hindi po ako ang star of the night, ha? Mapang-asar na sambit pa nito. Wow, just wow. You look gorgeous. Napangiti ito. Ano namang masasabi mo sa ayos ni Brianna? Tama ka, mukha siyang Diyosa. Kaya lang, nakita kita kaya mukha number 2 na lang siya ngayon. Ha? Sobra ako nag-effort para sa looks na yan ni Brianna para tawagin mong number 2 lang siya. Naaasar ngunit natatawan nitong tugon. I know. I just want to make you feel special in my eyes. Matagal ko na pong alam yan, Mr. Monteverde. Tumawa siya at hinawakan ito sa bewang. I'm proud of you, Belle. Look at Brianna. Binago mo ang buhay niya. Naging parte lang ako ng pagbabago niya, pero siya talagang dahilan kung bakit nagbago ang buhay niya. Sobrang proud ako sa kapatid mo. And thank you for that. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Brent. Sobrang binago mo rin ang tingin ko sa sarili ko. And that's because you're beautiful inside and out. Never forget that, love. Napangisi sa kanya si Belle. Love? Hindi pa nga tayo. Well, I just know nasasagutin mo na ako one of these days. Wow, ang lakas talaga ng confidence ni Mr. Monteverde. Trust me, it will happen. You can't resist my charm, love. Nakangiting napailing-iling na lamang ito sa kanya. Maya-maya ay ginanap na ang 18 roses kung saan sinayaw niya si Brianna at ganoon din ang kanyang ama na si Lucio. Pagkatapos ng 18 roses ay 18 candles naman ang sumunod kung saan kabilang si Belle sa nagbigay ng mensahe kay Brianna dahil ito na ang tumayong ate para dito. Pagkatapos ng iba pang special performances ay umere na ang romantikong musika, kaya naman ay inalok ni Brent ang kanyang palad kay Belle. May I have this dance with you? Nakangiting tinanggap nito ang kanyang palad. Inalalayan niya ito patungo sa gitna kasama ang ilan pang mga bisita na sumasabay na rin sa musika. You look beautiful. Masuyong sambit ni Brent na ikinangiti ng dalaga. Pang-10 beses ko na yatang narinig yan mula sa iyo, Mr. Monteverde. Masanay ka na. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin kung anong nakikita ko. Sobrang gwapo mo rin sa suot mong tuxedo. Sa tingin ko nga, ikaw ang pinakagwapo dito ngayon. Oh, really? Oo nga, sa sobrang gwapo mo, hindi ako makapaniwala na nakuha ko ang atensyon at ang puso mo. Because you deserve my attention, and most of all, my heart. Sinabi ko naman sa'yo na hindi lang mga mata kong ginagamit ko para makita kung gaano kakaganda mula sa loob hanggang sa labas. Huwag mo ako masyadong pakiligin, Mr. Monteverde. Baka sagutin na kita. Oh, I would love that. Natawa ito ng marahan bago isinandal ang gilid ng ulo sa kanyang dibdib. Dinadama nila ngayon ang musika habang sinasabayan ng mabagal na pagsayaw. Nang matapos ang kanilang sayaw, ay inalalayan niyang muli si Belle upang makaupo muna ito. Ngunit bigla itong nabangga ng kasalubong na babae. Ano ba? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Pagmamaldita ng babaeng nakabunggo kay Belle. Hindi nakasagot si Belle at napatitig sa babae. Tila nakilala naman ito ng babae dahil kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito. Oh my God, Belle! Ikaw ba yan? Tila sarkastikong sambit nito. Jessa, anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong ni Belle. Napakunot naman ang noon ni Brent dahil pamilyar ang pangalan ng babae. Seryoso ka ba, Belle? Tinatanong mo ko kung bakit ako nandito? Sarkastikong tanong pa ni Jessa. Masama bang magtanong? Binangga mo ako at alam kong sinadya mo. Ugali mo yan eh. Kahit nung nasa trabaho ako, pinuntahan mo ako para awayin. Natatandaan mo pa ba? Dahil sa sinabi ni Belle ay naalala na ni Brent kung sino ang babaeng kausap nito. Si Jessa yon na girlfriend ng ex nito na si Alan. Sorry pero imbitado kasi ang kapatid ko ng debutante. Sagot ni Jessa. Ah, okay. So +1 ka lang ng kaibigan ni Brianna. Anong gusto mong iparating? Na +1 lang ako kaya ako nandito? Eh ikaw, paano ka nakapasok dito? At saka, ano yung itsura mo na yan? Hindi mo talaga malayuan ng makeup, no? Palibhasa, kailangan na kailangan mo yan. Hey, you stop it now. Singit ni Brent. Hindi niya kayang tiisin na insultuhin nito si Belle. Brent, okay lang. Ako na to. Nakangiting sambit ni Belle sa kanya. Napabuntong hininga siya at napatiimbagang.
May tiwala naman siya kay Belle na hindi na ito magpapaapekto sa mga pang-iinsulto ni Jessa. Jessa, tingnan mo ang debutante natin ngayon. Ang ganda-ganda niya, di ba? Kumunot ang noo ni Jessa. Oo, pero paano napunta sa kanyang usapan? Ako kasi nang make-up sa kanya. Alam mo naman, parang may magic ang kamay ko. Yung mga magaganda, mas lalong napapaganda ng mga kamay ko. Parang ako, pati si Brianna, yung debutante. Kaya naaawa ako sa iyo eh. Wala kasing magic hands na nakakaganda ng ugali. Katulad mo, walang gamot sa bulok mong ugali. Napangisi si Brent nang makita niya ang pagdilim ng mukha ni Jessa. Sa isip niya gusto niyang purihin ang pagiging palaban ng babaeng minamahal. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba sa akala mo? Dahil ikaw ang nag-makeup sa debutante, akala mo kung sino ka na? Proud na proud ka talaga? Bakit naman ako hindi magiging proud? Ay yung kapatid ng debutante na sungkit ko. Para ako naka-jackpot. Kumunot ang noo ni Jessa at napatingin kay Brent. Tila napagtanto na nito ang relasyon na meron sila ni Belle. Huwag mo sabihing... Yup, itong gwapong lalaking kasama ko, siya si Brent Monteverde, ang kapatid ni Brianna Monteverde na Star of the Night. Nakaka-proud, no? You're kidding me. Hindi, no? Totoo ang sinasabi ko. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na ang pagpapapansin sa akin. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ako maiinggit sa'yo. Dahil lang naagaw mo sa akin si Alan. Masaya pa nga ako na inagaw mo siya sa akin eh. Malay mo, sa'yo naman niya gawin ang ginawa niya sa akin. It's your time to suffer, ika nga. Salamat nga pala sa pagsugod mo nun sa store Dahil doon nakilala ko silang magkapatid. Nagkasilbi ka rin sa buhay ko. Nagdikit ng mariin ang mga labi ni Jessa. Ganon. Nagyayabang ka na dahil nakabingwit ka ng gwapong lalaki. Ingat ka, Belle. Baka matulad siya kay Alan na nagsawa sa'yo at pinalitan ka. Teka, alam ba ng lalaking kasama mo kung anong itsura mo kapag wala kang makeup? Kung hindi pa niya alam, tutulungan ko siyang makita ang totoo. Kaagad itong dumampot ng basong may laman na tubig at mabilis na isinaboy sa mukha ni Belle. Hey, knock it off! Galit na awat ni Brent. Kaagad na itinulak ni Brent palayo si Jessa. Binunot niya ang panyo sa kanyang suot na coat at pinunasan ang mukha ni Belle. Dahilan upang matanggal ang makeup nito. Maya-maya'y narinig niya ang pagtawa ni Jessa habang pumapalakpak. Nakuha nito ang atensyon ng mga bisita, lalo na ni Brianna na nasa gitna kasama ang mga magulang nila. Hey everyone! Tingnan niyo nga tong si Belle. Wala na siyang makeup, kaya siguro mahihiya na siya sa pagyayabang niya sa akin na nakabingwit siya ng lalaking gwapo na akala niya hindi siya iiwan at ipagpapalit. Tiimbagang na pumagitna si Brent at dinuro ang mukha ni Jessa. Hindi ka ba titigil? You're ruining my sister's party. Ang mabuti pa umalis ka na bago ako makalimutan na babae ka. Belle is beautiful with or without makeup. How about you? There's nothing in this world that could fix your rotten attitude. If you're expecting na mapapahiya mo si Belle, nagkakamali ka. I made sure na ang mundong kinaroroonan ko'y walang bulok na pag-uugali na katulad mo para hindi na masaktan ulit si Belle. Ang mga bisitang nandito ay hindi low-class na tao na mahilig mong insulto na katulad mo. Napapahiyang napalingaling nga ito sa paligid. Lahat ay nakatingin rito at tila hinuhusgahan ito. Maya-maya ay naramdaman niya ang paghawak ni Belle sa kanyang braso. Nakangiti itong pumagitna upang harapin si Jessa. Halos burado na ang makeup nito dahil sa pagpunas ng panyo sa mukha nito. Ngunit tila hindi apektado roon si Belle. Alam mo Jessa, marami akong bagay na natutunan mula nang makilala ko si Brent. Isa na rin ang huwag makinig sa mga pang-iinsulto ng mga taong katulad mo. Si Brent na mismo ang nagsabi na maganda ako kahit may makeup man o wala. Pero wala namang silbi ang kagandahan kung wala kang kabutihan sa puso mo. Tingnan mo ang sarili mo. Maganda ka sabi mo, pero sinayang mo. Kasi kung titingnan ka sa loob, makikita nila kung gaano ka kababaw na tao at kung gaano ka kadesperada na handa ka manghila pababa para lang patunayan sa lahat na mas angat ka. Pero sorry ka Jessa, hindi palaging ganun ang nangyayari dahil mas marami pa ring tao ang kayang tumingin ng higit sa pisikal na anyo ng tao. Nagbago ako at nagkaroon ng tiwala sa sarili ko dahil sa pagmamahal ni Brent at ng pamilya niya. Sana makaranas ka rin ng ganung pagmamahal. Napatulala na lang si Jessa at napayoko dahil sa pagkapahiya. Pinagbubulungan na ito ng mga bisita. Lumapit ang nakababata nitong kapatid na si Lucy at humingi ng paumanhin sa kanila. Sorry po sa ginawa ng ate ko. Pasensya na po talaga. Aalis na lang po kami, Kuya Brent. Ate Belle, sorry po. Tara na Ate Jessa, nakakahiya na. Nagpahatak naman si Jessa at nanatiling nakayuko hanggang sa tuluyang makalabas ng hall. Napabuntong hininga si Brent at sinabihan ng mga bisita na ipagpatuloy ang kasiyahan.
Lumapit naman si Brianna at ang mga magulang niya upang tingnan si Belle. Ate Belle, okay ka lang? I'm sorry, hindi ko alam na kapatid pala ni Lucy yung bruhang babae na yun. Sambit ni Brianna. Ano ka ba? Okay lang yun. Hindi mo kasalanan. Tama na yung kunot ng noo mo. Ang ganda-ganda mo pa naman. Sige na, bumalik ka na ron. Oo nga anak, go back there. Kami na bahala sa Ate Belle mo. Segunda ng kanyang inang si Philomena. Fine. Napilitang bumalik si Brianna. Niyakap naman ng kanyang ina si Belle habang hinahagod ang likod nito. Ang kanyang ama naman na si Lucio ay masuyong hinaplos ang buhok ni Belle. I'm sorry about that, Iha. Sambit ng kanyang ama kay Belle. Okay lang po ako, tita, tito. Sa totoo lang po, nagulat din ako sa sarili ko kasi hindi na ako naapektuhan sa mga sinabi ni Jessa. Salamat po sa anak nyo na palaging pinaparamdam sa akin na kamahal-mahal ako kahit na hindi ako perpekto. Napangiti rito ang ginang. I knew it. Love truly heals our trauma. I'm very proud of you, Belle. Thank you po. Ngumiti pa ang dalawang matanda bago sila nito iniwan at bumalik na sa pwesto kanina. Nagpatuloy ang kasiyahan na parang walang nangyari. Naramdaman ni Brent ang paghawak ni Belle sa kanyang kamay. Thank you, love. Masuyong sambit ni Belle. Nanlaki ang mga mata niya at napatidig dito. Did you just call me love? Bakit? Masama ba? Tayo na, di ba? As in? Oo. Bakit ko pa patatagalin ng panindigaw mo? Pwede mo pa rin naman ako ligawan kahit tayo na, di ba? Napangiti ng malaki si Brent. Hell yeah, of course. Sobrang saya ko. Niyakap niya ito ng mahigpit at pinatakan ng halik sa noo. I love you, Belle. I love you too. Gusto kong malaman mo kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Salamat sa side view mirror mo na nasira ko. Salamat din kay Alan na tumulak sa akin sa kotse mo. Kung hindi nangyari yon, hindi kita makikilala. Wala sanang Brent Monteverde ang nagbigay ng kulay sa mundo ko. Ang lalaking nagpalabas ng tiwala ko sa sarili ko na hindi nagawa ng iba. Thank you so much, love. I guess we're just meant to be. Mabuti na lang talaga at sinakay kita sa kotse ko nung gabing yun. Nakilala kita at napansin ko ang bigat na daladala mo. Mula nun, pinangarap ko ng pagkainin ng mundo mo. Kinuha niya ang kamay ni Belle at tinapat sa kanyang dibdib habang ang mga mata nila ay hindi bumibitiw sa isa't isa. Kitang-kita ng puso ko ang kabutihan mo, Belle. At kahit kailan, hinding-hindiin mo papantayan ng kahit na anong bagay. Pupunuin kita ng pagmamahal na hindi mo naranasan sa buong buhay mo. Hindi ko hahayaan na maging malungkot ka ng mag-isa. Sasamahan kita sa lahat. Mahal na mahal kita. Mahabang dugtong niya. Napaluha si Belle habang malawak ang ngiti sa mga labi. Mahal na mahal din kita, Brent. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay tuluyan na ngang nagbago ang buhay ni Belle. Pinatigil siya ni Brent sa pagtatrabaho sa convenience store at pinag-aral. Sinabi sa kanya ni Brent na hindi pa huli ang lahat upang abutin niya ang kanyang pangarap na maging engineer, na hindi niya natupad noon dahil walang susuporta sa kanya. Ang Kuya Brendo naman niya ay nagpa siyang magtrabaho sa ibang bansa bilang driver at doon na nakahanap ng asawa at bumuo ng pamilya. At syempre, masaya siya para sa kapatid. Lumipas ang 5 taon ay nakagraduate na si Belle sa kolehiyo. Nagkaroon kaagad siya ng trabaho sa construction company ni Brent, kung saan naroon si Brianna at nagtatrabaho na rin bilang architect. Lumipas pa ang ilang taon at naging head engineer na si Belle ng kumpanya ni Brent. Niyaya na rin siya nitong magpakasal. Hindi nawala sa seremonya si Brianna na nooy may asawa na rin na isang architect. Naroon din ang mga magulang ni Brent na walang pagsidlan ng saya sa mga muka. At syempre, hindi nawala ang kanyang kuya na umuwi pa ng Pilipinas kasama ang pamilya nito upang masaksihan ang kanyang kasal. Matapos ang seremonya at ang selebrasyon sa reception, ay nagtungo sila sa mamahaling hotel malapit lang din sa simbahan kung saan sila ikinasal. Panay ang tawa nilang dalawa ni Brent habang sumasayaw sila sa saliw ng isang romantikong musika. Nakasuot ng pulang nightie si Belle habang tanging shorts lamang ang suot ni Brent. Kitang-kita niya ngayon ang matipuno nitong pangangatawan. Love, maganda ba ako? Masuyong tanong ni Belle sa asawa habang nakasabit ang kanyang mga kamay sa batok nito. You're always beautiful in my eyes, wifey. Bakit ba palagi mong tinatanong sa akin yan? Ang sarap kasing marinig kapag galing sa'yo. Para siyang music na ang sarap pakinggan ng paulit-ulit. Napangiti ito at masuyong pinisil ang kanyang baba. Don't worry, I will never get tired saying that to you. Baka naman sa kakaulit mo magsawa na ako at hindi na ako maniwala. Bakit ka naman hindi maniniwala? Hindi naman kita binobola. Araw-araw kong pinaparamdam sa'yo na maganda ka at karapat-dapat ka sa akin. Marami na tayong napagdaanan, Belle. At kahit kailan, ni isang beses,
Hindi ko pinaramdam sa'yo na may kulang ka. Ikaw ang pumuno sa buhay ko. Nangilid ang mga luha ni Belle at napangiti ng matamis bago tumingkayad upang gawaran ng matamis na halik ang asawa. Isa lang ang alam ko ngayon, asawa ko. Hindi mo mararamdaman na nagkamali ka sa pagpili na mahalin ako. Masuyong sambit niya kay Brent. Ngumiti ito pabalik sa kanya at hinawakan siya sa batok upang halikan din siya. Sa pagkakataon na yun ay naging malalim at mapusok ang halik nito sa kanya. Naramdaman na lamang niya na tumama na ang kanyang likod sa malambot na kama. I love you so much, wifey. Masuyong wika sa kanya ni Brent nang panandaliang maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you too, hubby. Kinikilig niyang tugon. Simulan na natin ang bakbakan, wifey. Masyado na tayong umiedad. Kailangan natin magmadali bumuo ng Little Brents at Little Bells. With S talaga, hubby. Oo, dapat makahabol tayo ng maraming anak bago ka mag-menopause. Dapat yearly may new baby tayo para makakota agad tayo. Di bilisan na natin. I'm ready. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi at sa gabing yon ay buong puso nilang pinagsaluhan ng isang mainit na sandali. Matapos ang kanilang kasal ay kaagad nga nagdalang tao si Belle at ipinanganak niya ang isang malusog na sanggol na babae. Nasundan pa yon ng isa pang lalaki bago sila nagdesisyon ni Brent na huminto na. Sapat ng 2 anak na magbibigay sa kanila ng kasiyahan hanggang sa kanilang pagtanda. Hinding-hindi malilimutan ni Belle ang puno ng saya at kulay na dala ng pagdating ni Brent sa kanyang buhay. At araw-araw niyang pinaparamdam sa asawa ang kanyang pasasalamat na idinaan niya sa pagmamahal ng buo rito. Matagal na pinangarap ni Belle ang mahalin katulad ng pagmamahal na pinaparamdam sa kanya ni Brent mula pa noon. At mabuti na lang, nalampasan niya ang takot sa kanyang dibdib. Minsan, darating talaga ang mga bagay na hindi mo aakalaing ikakasiya mo pala kapag hinayaan mong mangyari ang dapat mangyari. Minsan kasi natatalo tayo ng takot at kapag umiral ang takot na yon, maraming magagandang pangyayari ang maaaring masayang. At hindi sana siya masaya ngayon kung pinairal niya ang takot sa kanyang dibdib at hindi sumagal umibig muli. Kaya naman meron siya ngayong mapagmahal na mister at 2 anak at magkakasama nilang paulit-ulit na sinasalubong ang bagong umaga na puno ng pagmamahal at pag-asa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.